May tamang panahon, of course, ang pagpapakasal. Kapag nasa edad ng mga 20, mga 20s mo na masyado parang maaga, baka nga naman kulang pa ang karanasan sa buhay para makabuo ng pamilya. Pero alam na alam ng idol natin, Sir Raul de la Cruz, sa mga nasa sapat ng edad na may komportableng kabuhayan na, saka naman mahirapang magbuntis at makabuo ng pamilya. Opo, alam na alam din yan ng idol natin na Sir Alvin Maanyo. Thank you, sir. Ganyan ang kinakatakutan ni Bella ng Makati. Hindi niya iniisip noon, no? Siya nasa kanyang kabataan, pagka-graduate, wala sa radar niya ang salitang kasal. Dahil gaya ng mga bagong graduate, of course, sa mga bagong trabaho na ini-enjoy ang mga sweldo, naniniwala siyang masyado pa siyang bata. Pero nang tumungtong na sa kanyang early 30s, ay doon na siya nagplanong magpamilya. Maayos ang kanyang trabaho, may long-time boyfriend na sigurado siyang mahal na mahal niya at mahal na mahal din siya. Kaso kahit na pakiramdam niya na siya'y handang-handa na, paano naman kung itong nobyo niya ang ayaw namang magpakasal? Dahil if it takes two to tango, wala namang nagpapakasal mag-isa. Paano niya ito kukumbinsihin? Nako, dagdag pa dyan. Nako, yung pressure na mga nakapaligid sa kanila na bawat tanong na, ikaw, kailan ka na naman susunod? Na para bang kung magtanong, para bang nagpaparehistro lamang sa Comelec sa kanto. Diba, Boss Erwin Ocaña? Kung ano ang mangyayari kay Bella, mga kapatid, kung ano ang tugon sa napakakulit na mga nagtatanong. Atin na pong simulan ang dulang sinulat ni Jenere Cato Danyo na pinamagatang Sa Tamang Panahon. Ganda naman! Congratulations, friend! Finally, kinasal ka na rin. Kitang-kita ko na masaya ka. Thank you, friend, ha. Talagang masaya ako. Ang tagal ko rin hinintay to, eh. Tingnan mo si Benj. Mukhang masaya rin naman siya, di ba? Oo naman. Naiyak pa nga siya sa sobrang saya kanina, di ba? Uy, sabihan mo ako kaagad kapag magkakaroon na ako ng inaanak. Oo naman, ikaw unang-unang makakaalam. Kayo ba ni Joshua? Kailan kayo papakasal? 9 taon na rin kayo, di ba? Magsasampung taon na sa isang buwan. Oh, magsasampung taon na pala. Ikaw na siguro ang susunod. Nasalor mo rin yung bouquet kanina. Nasalo ko ba o inihagis mo talaga sa akin? Nasalo mo. Umanggulo lang siguro ako ng konti para sa mapunta sa pwesto mo. Thank you, Sana nga ako nasusunod na ikasal. Oh, bakit? Hindi niyo pa ba napag-uusapan ni Joshua? Akala ko nag-propose na siya nung nakaraang taon na. Excited ka pa nga nun, di ba? Bumili ka pa ng bagong damit, bagong anniversary niyo. Akala ko rin proposal yun eh. Dahil gumastos kami para mag-travel. Travel lang pala talaga. Nagtanong naman ako sa kanya pero marami pa siyang iniisip ngayon eh. Gaya raw ng ano? Matagal nang magkakilala mga pamilya, no? At alam kong botong-boto si Tita Marian sa'yo para kay Joshua. Sabi mo pa, naghihintay na lang sila na magdesisyon kayo talaga. Well, may binabayaran pa kasi kaming kotse ngayon eh. Tsaka may negosyong gustong itayo si Joshua. Maganda naman pareho ang trabaho mo. Promoted ka pa nga bilang creative director sa company niyo eh. May bahay pa nga kayong binili, di ba? Oo. At gusto mo nang magpakasal, di ba? Oo. Binanggit mo na ba sa kanya yung nararamdaman mo? Sinabi mo na bang gusto mo nang pakasal? Nabanggit ko naman, kaso... Bella, magsasampung taon na kayo mula college. Magkasama na kayo ni Joshua. Alam kong marami na rin kayong pinagdaanan. Tingin ko, sapat na panahon na yun para maging mas honest ka sa mga nararamdaman mo at sa mga gusto mo. Hindi naman masama kung gusto mo na talagang magpakasal eh. Siguro.
Mali ko rin na nasanay na kami sa ganitong setup. Ilang taon na rin kami nagsasama sa apartment ko. Halos mag-asawa na nga kami. Yun na nga, mas lalo ngang dapat priority ang pagpapakasal dahil nasa isang bubong na kayo, di ba? Sabagay. Kaya lang kasi... Oh, bakit parang may iba ka pang iniisip? May dapat ka bang isumbong sa akin tungkol dyan sa jowa mo? Kailangan ko ba siyang awayin para sa'yo? Hindi. Ikaw talaga. O, tama ng chismis. Kasal mo ngayon. Enjoyin mo yung araw mo. Oo naman. Basta sabihan mo lang ako kapag may problema ka, ha? Gusto kitang makitang ikasal, hindi lang dahil sigurado ako na bagay sa iyong nakagown. Gusto kitang makitang ikasal dahil alam kong kahit noon pa, isa talaga yun sa mga pangarap mo. At syempre, excited ako para sa iyo, friend. Oh, salamat, friend. Parang tanga naman to. Kaunting tulak lang, ang ingay-ingay. Han? Ayos ka lang? Bakit parang mainit yata ang ulo mo? Di mainit ang ulo ko. Okay. Gusto mo ng kape? Magtitimpla ako. Ayoko. Masyado na akong pagod ngayong araw dahil sa dami ng mga taong pakialamero. Gusto ko na lang matulog. Pakialamero? Sinong tinutukoy niya? Okay, ikaw ang bahala kung magpapahinga ka na. Yung number ni Sir Ronald, wag mong kalimutan i-save ha. Nag-text na siya kanina lang. Nagbanggit lang uli nung celebration sa school natin sa isang linggo. Han, may sinabi ka ba sa kanila kanina tungkol sa kasal? Ha? Kina Sir Ronald ba? O sa mga kaklase ba natin? Wala akong sinabi ha. Bakit? Bakit sila tanong ng tanong kung kailan tayo ikakasal? Kala mo naman sila ang gagastos. Curious lang siguro dahil halos lahat ng kakilala natin ikinasal na, di ba? Kahit yung mga professor natin sa college na akala natin tatandang mag-isa. Siyempre, magtatanong sila dahil ilang taon na rin tayo magkasama. Tsaka, nasalo ko kasi yung bouquet kanina. Bakit mo kasi sinalo? Kahit sa bouquet, napaka-competitive mo. Han, hindi ko naman sinasadya yun, no? Saka kahit ilang taon na tayo magkasama, wala silang karapatang magtanong dahil hindi naman sila kasali sa relasyon natin. Isa pa, naiintindihan mo naman, di ba? May mga gusto pa akong gawin na para din sa ating dalawa. Ay, alam ko naman. Pero, paano kung gusto ko na rin talagang magpakasal tayo? Ay, dala lang yan ng excitement mo kanina sa kasal ni na Ana at Bench. Paano kung hindi dahil lang doon? Han, hindi natin kailangan magmadali. Ay, halika nga rito. Dito ka sa yakap ko. Okay naman tayo, di ba? Masaya naman tayo. Mas importante to kaysa sa kasal. Joshua. Alam ko masaya ka lang dahil sa kasal kanina. Huwag kang mainggit doon. Ang laki na inutang nila sa mga magulang ni Bench para lang sa engranding kasal. Ay, naku, huwag tayo magmadali, okay? Hindi natin kailangang ikasal. Magtitimpla na muna ako ng kape, ha? Okay. Mauna na ako magpahinga. I love you. I love you. Handa na ang lahat. Okay lang to. Kahit na ako ang magpo-propose sa kanya, walang kaso to. Ang mahalaga, makapagplano at maikasal na kami. Nandito na siya. Happy anniversary, Han! Flowers para sa'yo. Yung regalo ko, baka maliit lang uli, ha? Thank you sa bulaklak. Ang bango. Uy, ang ganda nitong restaurant na pinili mo ngayon, ah. At itong menu. Mababawasan ang savings natin. Minsan lang naman tayo kakain sa ganito. Kapag ganitong espesyal na araw lang. Alam ko naman, Han. Isa pa, madali lang naman sa'yong kitain ang gagastusin natin dito. Oo. Umorder na tayo.
Nagustuhan mo ba yung pagkain? Oo naman. Masarap, Han. Kaya siguro ang mahal. Masaya ako na nagustuhan mo. Nasaan na ba yung waiter? Kanina pa ako sumenyas para ilabas yung cake. Oh, saan tayo pagkatapos dito? Uuwi na? May gusto akong panoorin na pelikula. Samahan mo sana ako. Umorder pa kasi ako ng dessert natin. Hindi pa ba dessert yung kanina? Anong dessert? Han, nag-isip-isip ako tungkol sa ating dalawa. At tungkol sa kasal. Kasal na naman. Makinig ka muna sa akin. Alam ko, may kotse pa tayong binabayaran at gusto mong magkaroon ng negosyo. Kaya ito, may regalo ako sa'yo. Oh, ano tong passbook na to? Para saan? Personal na ipon ko yan, Han. Gamitin mo na para sa negosyo. Ha? Malaki-laki rin yan. Sigurado akong makakatulong sa'yo. Sa atin. Sa kinabukasan na iniisip mo para sa atin. Bakit mo ibibigay sa akin to? Dahil gusto kong mawala yung mga inaalala mo. Tumingin ka sa likuran mo, Han. Ano yung nakasulat dun sa decor ng cake? Will you... Bella! Ito ang dessert natin, Han. Sorry kung ako na ang nag-propose, pero tingin ko tamang panahon na, di ba? Please, will you marry me? Bella! Gumagawa ka na eksena rito sa restaurant. Ano? Han? Galit ka ba? Bakit ikaw ang nag-aalok ng kasal? Pinamiliit mo ba ako? Gusto mo ba ako ipahiya rito? Ha? Anong ibig mo sabihin? Ang gusto ko lang Gusto mong makasal. Alam ko dahil ilang taon ka nang paulit-ulit nagtatanong ko ano ang plano. Bella naman. Kailangan mo pa bang ipamukha na mas marami kang ipon? Na mas marami kang pera kaysa sa akin? Akala mo ba hindi ko kayang gumastos para sa negosyong gusto ko? Akala mo ba hindi ko kayang mag-propose kahit ako ang lalaki? Kailangan mo pang apakan ng pagkalalaki ko para lang makuha ang gusto mo? Hindi ko tinatapakan ng pagkalalaki mo, ha? Ano ba, Joshua? Bakit ganyan ang iniisip mo? Mag-isa kang kumain ng cake mo! Ano? Sandali! Sandali lang, Han! Mag-usap tayo! Ano ba? Hintayin mo ako! Mag-usap tayo! Pagkatapos mo ko ipahiya sa mga kumakain sa loob, gusto mo mag-usap tayo? Nag-iisip ka ba, Bella? Bakit ba galit na galit ka? Oh, sorry na kung napahiya ka. Hindi ko naman alam na ikahihiya mo yung ginawa ko eh. Gusto ko lang naman mag-propose sa'yo. Gusto mo akong piliting magpakasal? Yun ang gusto mo! Bakit? Hindi ko ba pwedeng gawin yun? 10 taon na tayo, Joshua. Nakatira tayo sa iisang bubong. Nagtatabi tayo. Ang kulang na lang mabuntis ako at magkaanak tayo. Wala ba akong karapatang humingi ng kasal sa'yo? Sino ba nagpasok na mayan sa kukote mo? Yung mga kaklase natin? Si Ana? Nainggit ka na naman sa mga kakilala natin na kasal na. Gusto kong ikasal tayo! Malapit na ako mag-31, Joshua! Tumatanda na ako! At paano kung ayaw ko magpakasal? Pipilitin mo ako? Pagsusumbong ka kay na mami para i-pressure ako? Hindi porke gusto mo, makukuha mo, Bella. Kung handa ka na, ako hindi pa. Bakit kailangan ko ipagpilitan ang gusto mo? Sabi mo nung bata pa tayo, maghintay lang ako dahil kasal din ang pupuntahan natin. Sabi mo noon, huwag ako mag-alala. Nakako ka sa akin. May bala ka ba talagang pakasalan ako? Kasi lahat ng pagkakataon na nag-usap tayo, umiiwas ka lang eh. Wala kang sinasabi. Ano? Magpapakasal ba tayo? Gaya ng sabi ko sa'yo. Isang sagot lang, Joshua! Pakakasalan mo pa ba ako? O gaya ng ipinapakita mo, wala ka talagang balak? Wala ka talagang balak, no? Hindi dahil sa kotse, o sa negosyo, o sa bahay, o sa mga gusto mo pang gawin. Hindi mo lang talaga gusto. Tama? Ikaw nagsabi niyan, Bella? Dahil yun ang pinapakita mo. Kapag kasal ang usapan, mabilis uminit ang ulo mo. Ayaw mo akong pakasalan, Joshua. Hindi mo ako pakakasalan.
Kahit ilang taon pa tayong magsama, walang halaga yun dahil nakapagdesisyon ka ng hindi magpakasal sa akin. Alam mo, hindi ko kailangan magsumbong kina Mami dahil ayoko ring pilitin ka sa hindi mo gustong gawin eh. Siguro, mas mabuti pa, Joshua, kung tapusin na lang natin to. Maghiwalay na lang tayo. Ano? Dahil lang ayoko pang magpakasal? Yan ba ipapanakot mo sa akin para lang mapilitan akong pakasalan ka? Hindi kita tinatakot lang, Joshua. Hindi ko na nararamdaman yung dating tayo eh. Pakiramdam ko naghihintay lang ako sa wala. Lahat ng kilos mo, iisang sinasabi, wala kang balak pakasalan ako. Hindi mo ako tinatakot pero hinahamon mo ako. Kala mo ba? Magmamakaawa ako sa'yo? O magbabago ang isip ko dahil gusto mo akong hiwalayan? Kung dyan ka masaya, edi sige! Sa ating dalawa, ikaw ang lugi dahil ikaw ang babae! Maghanap ka ng lalaki magkaka-interes pa sa'yo! Hindi ko gusto magmakaawa ka. Bakit kanina mo sinasabi mo? Ikaw ang nakipaghiwalay, Bella! Panindigan mo yung desisyon mo! Umalis talaga siya. Nang gano'n na lang. Bakit ibang-iba ka na, Joshua? Kailan ka pa nagbago ng ganito? Yung dati na hindi ako gustong masaktan. Na hindi ako kayang masaktan. Bakit hindi ko na makita sa'yo? Bakit parang matagal mo na akong hindi mahal? Joshua, baka makita ka ni boss na lagi ka rito sa cubicle ko. Okay lang yan. Wala naman tayong ginagawang masama. Tingnan mo yung malanding ex mo. Porke nandito ka sa cubicle ko, nakikipaglandian sa ipinalit sa'yo. Hayaan mo sila. Mag-focus na lang tayo rito sa trabaho. Sister, nakikita mo pa ba talaga itong ginagawa natin? Kung mukhang paiyak ka na, doon na lang tayo magtrabaho sa table mo. Para hindi nakakainis ang paligid. Para walang mga papansin. Marcy, hayaan mo na. Halika na sa opisina ko. Lakas magpaselos nitong ex mo eh. Kala mo naman talaga, kagwapuhan. Okay ka pa ba, sister? Laging ipinaparada ng ex mo yung bago niyang kalandian. Wala talagang pali eh. Okay lang ako, Marcy. Ilang buwan na rin kaming hiwalay ni Joshua. Wala na akong kinalaman sa mga gusto niyang gawin sa buhay niya o kung sino man ang karelasyon niya. Bilis kang pinalitan, nakakairita. Ay, samantalang ikaw, hindi mo naman na siya hinihintay, no? Ha? Hindi na. Okay. Libre ni boss ang dinner mamaya. Punta ka, ha? Ha? Huwag ka nang umiiwas, sister. Sumama ka man lang mag-dinner bago ka tuluyang umalis dito sa kumpanya. Oh, sige na. Pupunta ako para sa'yo. Yan! Hayaan mo na yung mga asungot. Ang papangit nila. Tse! Sino ba umorder nito? Ang dami ko nakain, sis. Grabe, busog na ako. Ikaw, sana naman hindi ka lang sasama ng loob na busog, ano? Okay lang ako, Marcy. Ay, buti ka pa, okay lang. Ako kasi, umay na sa kakapanood ng mga naghaharutan dyan. Magpaalam na rin tayo maya-maya. Gusto ko na magpahinga eh. Ay, oo, sige. Tiyempuhan lang natin si boss. Teka, bakit biglang sumeryoso na rin sa table ng ex mo? Ha? Rian, alam ko ilang buwan pa lang tayo. Gusto ko sana maghintay na baka isang taon muna tayo. Pero sigurado na ako sa'yo, kaya... Rian, magpakasal na tayo. Joshua, sigurado ka? Sigurado ka na talaga? Oo. Yes! Magpakasal na tayo! Ay, congrats sa kanila! Naman yun, magpakasal na tayo! May na-engage, oh? Nag-propose siya sa babaeng ilang buwan pa lang niya kasama. Naku, sister, okay ka lang. Naku, nung kaiiyak dito.
sama talaga ng ugali niyang ex mo. Kailangan niya pa ba talagang i-display ang proposal niya? Sa harap mo ba talaga? Mercy, gusto ko nang umuwi. Sister! Pakisabi na lang kay boss na sumama ang pakiramdam ko, ha? Aalis na ako. Ay, sandali! 10 taon na halos namimilit akong ikasal tayo. Tapos sa isang babaeng wala pang 1 taon mong kilala, nag-propose ka. Sa harap ko pa. Bella! Bella! Joshua, bitiwan mo ako. Ba't ka nandito? Sinusundan mo ba ako? Umiiyak ka ba? Iiyak ka ba? Ano? Namumula ang mga mata mo. Naiiyak ka, no? Ano naman sa'yo kung namumula mga mata ko o kung naiiyak ako? Nagsiselos ka, no? Dahil sa proposal ko kay Rian. Bakit kung makapagtanong ka, parang nag-propose ka lang para pagselosin ako? Totoo yung proposal ko sa kanya. Pakakasalan ko siya. May rason ba para makinig ako sa mga sinasabi mo ngayon? Wala. Gusto ko lang makita ang reaksyon mo ngayong may iba akong pakakasalan. Hindi na magagalit si Mami sa akin dahil sa'yo kapag ibinalita ko sa kanyang pakakasalan ko si Rian. Sabihin mo rin sa mama mo na wala na talaga tayong pag-asa dahil meron na akong iba. Nangihinayang ka na ba? Nagsisisi ka nang nakipaghiwalay ka sa akin. Magmamakaawa kang balikan kita, Bella. Baka magbago ang isip ko. Nababaliw ka na. Bumalik ka na nga sa girlfriend mo bago pa kita isumbong. Ano ba? Nag-uusap pa tayo eh. Bitiwan mo nga ako. Ano ba? Bitiwan mo ako! Huwag ka nang magpakipot pa. Huwag mo na rin pigilan ang luha mo, Bella. Ikaw lang din na mahihirapan dahil araw-araw mo kami makikita ni Rian. Hindi ko kayo kailangang makita araw-araw dahil nag-resign na ako sa kumpanya. 1 linggo na lang bago ako lumipat sa bago kong trabaho. Kaya, enjoy. Ano? Nag-resign ka? Saan ka lilipat? Bella! Huling revision na to. Antok na ako. Kapag may pinabago pa ang kliyente... Tatanggihan mo na ba? Pagkagalitan? Nico, nandito ka pala. Sorry, nagulat ba kita? Medyo. Akala ko ako na lang mag-isang tao rito sa opisina eh. Nag-overtime din ako. Kakatapos lang ng revision para dun sa isang project natin eh. Tapos nakita ko na andito ka pa, tinaantok. Kaya eto, bumili ako ng kape. Kape ka muna. Ay, binilhan mo ako uli. Oo, sige na. Tanggapin mo na, mainit pa yan. Dahan-dahan. Salamat Sorry, antok na talaga ako. Nahawa ka pa tuloy. Oo, totoo yan. Mahaba pa yung gagawin mo? Oo eh, buti ka pa, tapos na. Oo, ang kinabukasan trabaho na nga yun eh. Magkape ka muna para mawala ang antok mo. Sige na. Salamat. Higop. Dahan-dahan. Ikaw, hindi ka pa ba uwi? Sabi mo, tapos ka na sa revisions mo. Mamaya-maya siguro. Magkakape muna ako rito para may kasama ka rin. Oh, hindi ba magagalit ang asawa mo? Hindi ka ba hinihintay? Asawa? Asawa? May asawa ba ako? Ha? Hindi ba si Candy yung tinatawag mong baby? Yung lagi mong inuuwian ng pasalubong? Sorry, narinig kitang magkwento minsan sa mga katrabaho natin. Si Candy. May ibang asawa si Candy. Ibig mong sabihin, kabit ka? May asawang Siberian Husky si Candy, Bella. Oo, may 3 na rin silang anak na hinahanapan ko na nga ampon. Kompleto ang bakuna nila, baka gusto mo. Aso si Candy. Oo, aso. Aw yun. Ibig mo sabihin, buong akala mo may asawa na ako? Ganun ba? Akala ko eh. Kung makapagkwento ka kasi tungkol kay Candy, napaka-sweet. Lagi ko pang hinihimas yan si Candy. Pero alam mo, Bella, single ako. Ikaw rin, di ba? Oo. Good. Matagal na ako single, mga 7 taon na rin. Wow! 7 taon? Yes. Bakit ang tagal? Naghihintay ng tamang tao. Sabihin na lang natin na yung huling karelasyon ko ay hindi maging, hindi maayos eh. Hindi maayos yung pagkaka-end nung relasyon namin. Ang dami ko pinagsisisihan at pinag-isipan. Ayoko na sana maulit kaya eto, naghihintay ako ng tamang tao at ng tamang panahon.
Uy, ba't sumeryoso ka yata bigla? May naisip lang. Ang dami ko rin palang pinagsisisihan sa huling relasyon ko. Talaga? O baka gusto mong i-share? Baka naman, handa ako makinig. 10 taon kasi kami ng ex ko. Oh, Kasal na lang ang kulang. At kasal din ang dahilan kung bakit kami naghiwalay. Siguro masyado akong makulit. O baka natapakan ko ang ego niya. Pero ngayong tanggap ko nang tapos na kami, saka ako nakikita na ang dami ko palang bagay na pinalampas at tiniis para lang maging okay ang relasyon namin. Dahil ayokong masayang yung relasyon namin. teka, anong ibig mo sabihin? Na dapat napansin ko nang may mali nung ilang taon na niyang ayaw man lang pag-usapan ng kasal at wala man lang kaplano-plano para sa amin. Lahat ng plano niya para sa sarili lang niya kahit na sinasabi niyang para sa amin yun. Tama nga ang sinabi niya. Ako ang lugi sa amin. 31 na ako at single pa rin. Samantalang siya, ikakasal na. Teka, Bella. Makinig ka, ha? Hindi ka lugi. Ha? Lalo na kung totoo kang nagmahal. Bah, kawalan niya ang isang katulad mo, no? Sinasabi mo lang yan dahil mabuti kang tao. Sino naman ang makaka-interest pa sa isang katulad ko? Hindi ako. Ako? Nagbibiro ka ba? Hindi. Ako. 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 Seryoso. Ako. Interesado ako sa'yo, Bella. Aprobado ni Candy. Aha. Pero Si Husky. sabi mo, naghihintay ka ng tamang tao at... At ano? Ha? Tingin ko, ikaw yun. Ikaw yun, Bella. Ikaw yung hinihintay ko. Unang kita ko pa lang sa'yo nung bagong lipat ka rito. Nako, iba na tama ako. Sandali ha. Ay, aray. Oo, danda. Mainit pa yung inumin eh. Napasok ka? Okay ka lang ba? Napasok? Ha? Ginugulat mo kasi ako eh. Sorry. Bakit bigla mong sasabihin na, yung mga sinasabi mo? Bella, eto, seryoso na ako, ha? Tumingin ka sa mga mata ko. Yan. Nakakalungkot marinig yun tungkol sa natapos mong relasyon. Pero kung hindi natapos yun, hindi ka lilipat dito at hindi kita makikilala. Bella, interesado ako sa'yo. Walang halong biro. Salamat. Alam mo ba, sobrang sipag ko lang sa trabaho kaya lagi akong sumasabay ng overtime sa'yo at binibilang ka ng kape. Hindi. Hindi ako sa trabaho interesado, Bella. Oo. Akala ko kailangan mong magtrabahong mabuti para kay Candy. Pwedeng, oo, medyo. Demanding yun eh, husky. Di ba, hayaan mo, papakilala ko sa'yo minsan yung aso ko. Kung gusto mo, ha? Kapag siguro sumama ka sa akin, sama kang mag-dinner kung wala tayong overtime, pwede ba? Teka, niyayaya mo ba akong mag-date? Halatado ba? Kala ko, smooth yung sinabi ko. Halata pala. Sige, mag-dinner tayo, Nico. Yun. Gusto ko ring makilala si Candy. Yan. O sige, sakto. Ha? Sa Biyernes. Biyernes? Oo. Okay ka? Sige, sa Biyernes. Biyernes. Ano? Umaten ka sa kasal ni na Joshua at Rian? Nababaliw ka na ba, Bella? Masokista ka ba? Ang lakas ng boses mo, Ana. Okay lang ako. Ano ka ba? Anong okay? Pinadalhan ka nga ng imbitasyon sa kasal niya at pumunta ka naman. Huwag mo sabihing nagdala ka pa ng regalo. Hindi ko naman dala. Ipinadala ko na lang sa mami niya. Pambihira ka talaga, Bella. Ano bang gagawin ko sa'yo? Masyado kang nag-aalala. Kakain lang ako rito sa reception at maghahay sandali sa family niya. Tapos aalis na rin ako. Ayoko lang isipin nilang masama pa rin ang loob ko. Isa pa, may kasama ako. Kasama? Sino? Si Nico, yung maniligaw mo? Oo, sinamahan niya ako. Baka ma-turn off yan sa'yo, ha? Oy, hindi naman, Ana. Okay lang. Ano ka ba? Baka lalong ma-high blood sa akin to eh. Pakausap ako sandali, ha? Hello, Ana. Ako nang bahala sa kaibigan mo. Sisiguruhin kong hindi masasaktan sa kasal ng ex niya. Iuwi mo agad, ha? Kailan ka ba sasagutin yan? Uy, Bella, sagutin mo na raw ako. Parang hindi naman yun ang sinabi niya. Sagutin mo na, Bella. Lagi rin naman kayong magkadikit niyan. Hello, Ana. Parating na ang bagong kasal dito sa reception.
Nakita ko na rin si Tita. Maghe-hello lang ako sandali para makaalis na. Ayoko rin namang magkaroon pa ng eksena rito o mag-alala ang misis niya. Mabuti pa. At hindi ka na ba nasasaktan? Ngayong tinanong mo yan? Oo, hindi na. Mabuti naman. Ana, bye na muna ha. Babatiin ko lang si Tita sandali. Okay, sige. Ingat kayo, ha? Nakausap ko na si Tita. Naibilin ko na yung ipinadala kong regalo. At napagalitan na rin ni Mama sa pag-attend dito. Ay, pwede na akong umuwi. Tapos ka na? Uwi na tayo? Naghihintay ka rito sa labas mula kanina pa? Oo. Nakita ko kasing ilang beses nang napapatingin sa iyo yung ex mo eh. Nakita rin tayong umalis sa reception. Nag-alala akong baka sundan ka at magka-eksena pa rito. Salamat sa pagsama sa akin dito. Hindi ako magkakalakas ng loob kung hindi ka kasama. Wala yun. O ano? Uwi na tayo? Halika na. Ayos ka lang ba talaga ngayon? Hindi ka na iiyak o iiyak mamaya? Hindi. Dahil nagpunta ako rito, mas naging malinaw na sa akin na wala na akong nararamdaman para kay Joshua. At nahanda na ako para sa ating dalawa. Uy. Ano? Handa ka na? Anong ibig mo sabihin? Sinasagot na kita, Nico. Salamat sa paghihintay sa akin. Talaga naman. Salamat, Bella. Grabe na pasaya mo ako. Nagulat ako. May kape ka dyan? Grabe. Ako rin, Nico. Ako rin. Ay, salamat. Love, okay ka lang dito? Hinahanap ka na ni na Mami mo sa loob. Naku, galit ba sila na lumabas ako? Kailangan na ba agad bumalik sa loob? Bella, may problema ba? Kanina ka pa hindi mapakali eh. Kinakabahan ka ba dahil kay Mami at sa mga kapatid ko? Ha? Wala kang dapat ipag-alala dahil gusto ko nila. Sigurado ka? Sinabi ba nilang gusto nila ako? Nico, baka mali kasi yung mga sinabi ko kanina tungkol sa huling relasyon ko eh. Baka isipin nila, panakitbutas kita o ano. Mas mapapanatag ka ba kung hihingaan ka lang nila agad ng apo? Ha? Lahat ng tungkol sa'yo, matagal ko na nakwento sa kanila. Alam nila na matagal na kayong tapos ng ex mo. At alam din nila na hindi ka basta girlfriend ko lang, kundi babaeng gusto kong pakasalan. Ayan ka na naman, Nico eh. Nambibigla ka na naman. Hindi, Bella. Gusto sana kitang pabalikin sa loob para doon ko gawin to sa harap ng lahat. Pero mukhang masyado ka nag-aalala eh. Walang mali sa'yo, love, ha? Walang kulang sa'yo. Sa loob ng ilang taon na naghintay ako ng babaeng darating para sa akin, nako, higit ka pa sa lahat ng inasahan ko. Mabait ka, malalahanin, masipag sa trabaho, at higit sa lahat, lubos ka ako magmahal. Sigurado akong kapag nagkapamilya tayo, mapupuno ng pagmamahal ang tahanan natin. At alam mo bakit? Dahil yun sa'yo. Kaya, Bella, eto, will you marry me? Kasal? Niyayaya mo ba ako magpakasal, Nico? Sigurado ka ba? Naku, baka nabibigla ka lang. Hindi ako nabibigla, love. At hindi ako nagmamadali lang. Kung ganun, gusto nga ako ng pamilya mo. Payag silang pakasal tayo. Oo naman. Alam nilang magpo-propose ako sa iyo eh. Kahit nga si Candy payag eh. Kung ganun, yes. Magpakasal tayo, Nico. Talaga? Magpakasal tayo. Salamat, love. Teka, sandali. Isuot mo muna tong singsing, oh. Oh, ayan. Suot mo. Ang ganda naman itong singsing. Yan. Sigurado ka na talaga, ha? Oo. Hindi kita pinili. Hindi. Hindi mo ko kailangan pilitin. Ha? Oh, sa mga nandyan, sa mga nakakakita sa amin, pumayag si Bella! Pumayag na! Yes! Hala, manunuwa na sila. Oo, no. Mas masaya pa sila para sa atin. Tingnan mo, oh. Nagkatatalong pa, oh. Si Candy, tingnan mo, oh. Yung buntot, oh. Tutuwa, oh. Masaya rin ako. Salamat, Nico. Akala ko hindi na ako makakatanggap ng proposal sa buhay na to. Nako, kalimutan mo na ang lahat ng pangit sa nakaraan, love. Tapos na yun, ha? Ako ngayon, ako to. Tingnan mo.
bubuo tayo ng mas marami magandang alaala. Mas marami sa huling 10 taon ng buhay mo. Oo, Nico. Salamat, love. I love you. I love you too, Bella. Yes, love. Okay naman yung usapan namin ng coordinator. Hinanap ka nga eh. Sabi ko, may out of town ka para sa isang project natin. Ay, sabihin mo sa kanya, tuloy na tuloy ang kasal, ha? Nagbago lang ng date, pero tuloy yun. Dahil sa alam mo na, yung pagpapagamot ni Mami. Nabanggit ko nga. Teka, nasa bahay ka na ba? Oo, nasa labas na. Nag-taxi lang ako pa uwi. Pagkagaling ko dito sa project, babawi ako sa'yo, ha? Hindi pwedeng ikaw lang ang mapapagod sa pag-aasikaso ng kasal natin. Dapat, humati rin ako, okay? Alam kong babawi ka, love. Huwag kang masyadong mag-worry, ha? Enjoy naman akong mag-ayos nitong wedding. Good. Okay, paano? Kailangan ko muna ibaba to, ha? May dinner meeting pa mamaya, ha? O sige, galingan mo dyan, love. See you soon. See you soon. Ingat din dyan, ha? Love you. I love you too. Joshua? Anong ginagawa mo rito? Paano ka nakapasok? Inabutan ko si Aling Patring kanina. Pinapasok ko bago siya umalis pa uwi sa kanila. Bakit gulat na gulat ka yata? Dahil hindi ka dapat nandito. Alam ba to ng asawa mo? Magpapakasal ka na ba? Narinig ko nabanggit ni Barcy. Magpapakasal ka dun sa kasama mong lalaki nung kasal ko. Wala ka nang kinalaman kung sino man ang pakakasalan ko, Joshua. Ano ba? Kasal ka na! Kung ayaw mo makialam ako, di ka na sana nagpunta sa kasal ko at ipinarada pa yung lalaki mo. Ipinakita mo siya para ipamukha sa akin, di ba? Gusto mo magselos ako, di ba? Sobrang tagal na mula nung kasal mo, Joshua. Naririnig mo ba sarili mo? Teka, lasing ka ba? May asawa ka na. Hindi kita kailangan pagselosin dahil wala na tayong relasyon. Matagal na tayong tapos. Kung tapos na tayo, bakit mo pa ako pinagseselos? Alam mo, walang pupuntahan tong usapan natin, Joshua. Umuwi ka na sa inyo. Umuwi ka na sa asawa mo. Hindi, mag-usap muna tayo. Mag-uusap tayo hanggat gusto ko. Hindi! Wala na tayong kailangan pag-usapan! Alis! Labas! Umalis ka sa bahay ko! Huwag kang gumawa ng eksena rito, ha? Galit ka lang ngayon, Bella. Pero alam ko, hindi mo pa ako nakakalimutan. Alam ko, mahal mo pa ako. Magmakaawa ka lang sa akin, babalikan kita. Grabe! Umuwi ka na nga! Alam ko, mahal mo pa ako, Bella! Mahal mo pa ako! Nababaliw na siya. Bakit pa siya nagpunta rito? Grabe, hindi ko maintindihan. Baliw na yung ex mo, friend. Alam mo bang ilang beses pala siyang nagpunta ron sa apartment mo dati at gumawa ng eksena? Nireport lang ni na Pia sa administration office kaya natigil. Ano? Hindi nagsabi sa akin si Pia. Siyempre, ayaw ka lang niyang ma-stress kung malalaman mo pa. Alam mo namang alam ng lahat ng mga naging kaklase natin at mga nakatrabaho niyo yung paghihiwalay niyo. Lalo na yung bigla siyang nanligaw at nagpakasal sa ibang babae na parang iniinis ka. Malaking desisyon ng pagpapakasal, Ana. Kung nagpakasal si Joshua, dahil yun gusto niyang bumuo ng pamilya kay Rian. Kung gusto niyang bumuo ng pamilya kasama ang asawa niya, hindi sana siya ilang beses gumawa ng eksena sa apartment o humabol sa'yo sa bahay. Nagalit ba si Tita Vicky? Nalaman ba? Nabanggit ko dahil may nagkwentong kapitbahay. Siyempre, nagalit si Mama. Pinagsabihan nga si Tita Maria na kontrolin si Joshua eh. Alam mo, hindi ko siya naiintindihan, friend. Ang bilis-bilis niyang nanligaw sa iba at nagpakasal. Tapos pupunta sa akin at magbibintang ng kung ano-ano? Ang inaalala ko, baka pag-awayan niyo yan ni Nico. Maging matapat ka sa kanya at sabihin mong ginawa ni Joshua, ha? Ayokong maging dahilan pa siya para maudlot ang kasal mo. Oo, sasabihan ko si Nico. Huwag kang mag-alala. At mag-ingat ka, friend. Hindi normal ang ikinikilos ng ex mo. Lalo na sa isang taong pamilyado na dapat. Oo nga eh. Salamat. Oo, nasa bahay lang ako, love.
Ngayon daw ide-deliver tong sample ng giveaways natin eh. Hinihintay ko lang. Sa labas ba tayo magde-dinner? Oo, susunduin kita dyan. Medyo malapit na rin ako. Sige, love. Yung delivery na siguro yun. Ibababa ko na muna to, love. Okay. Sige. Nandiyan na ako maya-maya. Bye. Sige. Hihintayin ko lang. Joshua? Sinong kausap mo, ha? Ano ba? Cellphone ko yun! Nagpadala ka na raw ng invitation kina Marcy at Ana. Itutuloy mo nga ang kasal mo. Bakit nandito ka uli, Joshua? Alam ba to ng asawa mo? At sino nagsabi sa'yo tungkol sa invitation? Sigurado akong hindi sina Marcy o Ana yon dahil nangako sila sa akin na walang makakarating sa'yo. Inutusan mo silang gawin yon? Ito talaga ang problema sa'yo eh. Puro ka utos sa iba. Ang galing mong magpakipot at ang taas ng tingin mo sa sarili mo. Porke mula college tayo, ikaw yung nakaangat sa ating dalawa, akala mo puro gusto mo lang ang dapat masunod. Ganun din ba ang ginagawa mo ngayon sa bago mong lalaki? Pinapaikot mo kahit mahal mo pa ako. Alam ba niyang ginagamit mo lang siya para gantihan ako? Bitiwan mo nga ako! Nababaliw ka na, Joshua! Una sa lahat, hindi na kita mahal. Matagal ko nang kinalimutan ang nararamdaman ko para sa'yo. Mula pa nung nanligaw ka ng iba. Kung nagmakaawa ka lang sa akin noon, kaya nang sinabi ko sa'yo, di sana ako nagpakasal kay Rian. At bakit ako magmamakaawa sa'yo kung ikaw ang unang nagbasura sa akin at sa 10 taon natin? Huwag mong baliktarin ang kwento. Ikaw ang nakipaghiwalay. Porque hindi mo nakuha ang gusto mo. Porque hindi mo ako mapilit na magpakasal. Ipinahiya mo ako sa maraming tao sa restaurant na yon at nakipaghiwalay ka sa akin. Nakipaghiwalay ako sa'yo dahil matagal ko nang nararamdaman na hindi mo ako mahal. Ayaw mo akong pakasalan dahil hindi mo ako mahal. Kaya bakit ginugulo mo pa rin ako hanggang ngayon? Ano bang problema mo? Ikaw ang problema ko! Dahil dapat akin ka! Kahit hindi kita pakasalan, hindi ka dapat nakipaghiwalay sa akin! Hindi ka dapat nakamove on kagad! Kaya ko! Una natin ang isa't isa, di ba? Mahal natin ang isa't isa! Nasa iyo na ang lahat, Bella! Tinitingala ka na ng lahat! Paulit-ulit na sa akin pinapaalala ng lahat ng tao na maswerte ako sa'yo! Si Mami, ang mama mo, ang mga kaibigan natin! At enjoy na enjoy mo yun, di ba? Gustong-gusto mo na mas mataas ka sa akin, di ba? Wala nang college tayo, sa trabaho, at kahit sa bahay. Saan na lang ako may control, pinagkait mo ba? Ilang beses kong inisip kung saan ako nagkamali sa'yo. Kung bakit tayo naghiwalay o kung bakit kahit nangako ka sa akin dati na pakakasalan mo ko, nagbago ang isip mo. Ilang beses kong inisip kung bakit nagbago ang lahat sa pagitan natin. Ngayong naririnig kita, malinaw na. Insecure ka, Joshua. Yan ba ang nararamdaman mo mula pa nung college tayo? Kahit kailan, hindi ko ginamit laban sa'yo yung narating ko o yung posisyon ko sa trabaho. Lahat binigay ko sa'yo. Pera ko, sarili ko, panahon ko. 10 taon yan! 10 taon na naging tapat ako sa'yo at nagtiis ako sa'yo. At inintindi kita. 10 taon mo kong ginamit para sa ego mo. Bakit hindi ko to nakita noon pa? Ang tanga-tanga ko. Naniwala akong mahal mo ko. Ang tanga-tanga ko. Bella, ako ang mahal mo, di ba? Kunwari ka lang na magpapakasal para makuha ang atensyon ko, di ba? Nandito na ako. Kahit hindi ka magmakaawa sa akin, bumalik ka na. Ako nang bahala kay Rian. Nababaliw ka na talaga. Umalis ka na nga sa bahay ko. Nakalimutan mo lang na mahal mo ako. Ipapaalala ko sa'yo. Naminis mo na ako sa kama mo, Bella. Tumigil ka nga. Ang ginagawa mo. Bitahon mo ako. Mas magaling ako sa kama kaysa sa bago mo. Sigurado ako. Akin ka, Bella. Akin ka lang. Tulong! Mga kapitbahay! Joshua! Ayoko! Ang guminda! Kailan mo lang ulit may kama. Babalik ka rin sa akin. Tulong! Bella! Bella! Ang ginagawa mo sa asawa ko! Ha?
Nandito ka! Sa akin si Bella. Kahit kailan hindi siya magiging sa'yo. Ako ang mahal niya! Mahal pala itong iyo! Ha? Sabi mo mahal-mahal, ha? Tigilan mo ang asawa ko, ha? Tapos na kayo! Wala kayong karapatan lumapit sa kanya, ha? Lalo mo nakakarapat saktan siya! Umalis ka na, Joshua! Umalis ka na! Umalis ka na! Papuntek pa ko nung demonyo ka! Winasak mo na puso ni Bella noon, gusto mo pa sisirain yung luhi ngayon? Demonyo ka! Kahit anong gawin mo, kahit pakasalan ka ni Bella, akin siya! Hindi yun magbabago! Umalis ka na, Joshua! Bago kita ipanambot sa mga pulis! Aalis ako ngayon, pero babalik ako, Bella. Dahil akin ka pa rin! Subukan mo! Kundi papatayin kita! Diyan na kayo! Sige, lumayas na! Love, tama na. Nandito na ako. Tama na. Sinubukan niya ang kaso. Hindi kanya malalapitan. Magpa-file tayo ng kaso, okay? Hindi na siya dapat makalapit sa'yo kahit kailan. Para siyang nababaliw. Nico, hindi siya ang Joshua na kilala ko. Natatakot ako sa kanya. Tama na. Nandito na ako, love. Hindi ko siya hayaan makalapit ulit sa'yo, ha? Sorry na, love. Tana. Congratulations, friend! Ang ganda-ganda mo ngayon at bagay na bagay kayo ni Nico. Salamat, Ana. Ay, tingnan mo siya. Ang laki ng ngiti habang kausap ang mga bisita. Samantalang ako, eto, pagod na agad. Nakakapagod pala magpakasal. Oh, friend! Grabe naman kasi yung performance mo kanina para sa groom mo. Buti hindi nagulat na magaling kang sumayaw. Nagulat. Ang gusto nga, sayawan ko raw siya sa honeymoon. Oy, correct! I-lap dance mo. Uy, baka may makarinig sa'yo. Ano masama sa sinabi ko? Ang masama kung ako ang magla-lap dance sa kanya, no? Ay, pero alam mo, friend, ngayon ako nagpapasalamat na natapos yung relasyon mo rin sa isa. Naisip ko rin dati na kawawa ka eh. Kasi ang tagal na nang naging relasyon niyo tapos napunta lang sa wala. Pero ngayong nakikita kita, kayo na masaya. Alam kong ito yung magandang plano ni Lord para sa'yo. Inalis ka niya rin sa isa para iligtas ka sa kapahamakan. Ay, oo nga eh. Nabalitaan ko nga, lagi silang nag-aaway nung asawa niya. At nalulong yata siya sa bawal na gamot ngayon. Ikinulong ka niya ng 10 taon sa isang relasyon na walang patutunguhan, Bella. Base sa mga sinabi niya, sinadya niyang gawin sa'yo ang mga ginawa niya. Kaya huwag kang maawa, no? Kung ano man ang nangyayari sa kanya ngayon, pinili niya yun. Kaso kay Ria naman ako naaawa. Sinubukan akong kausapin pero pinigilan ng mami ni Joshua. Wala rin naman kaming dapat pag-usapan eh. Pero nakakaawa pa rin eh. Well, ganun talaga. Sayang lang at nabiktima siya ng kabaliwan ng ex mo. Pero ano ba? Huwag na yung nakaka-stress ang pag-usapan natin. Yung lap dance na lang. May napili ka ng music? Ana, ba't mo ka rin talaga? Pipilian kita ng music. Tulog ka na? Hindi pa. Oh, hindi ka na kasi nagsasalita eh. Iniisip ko lang kung ano pang magandang music kapag sasayawan muli ako. Ano ba? Hindi. Ang totoo, iniisip ko lang yung swerte ko na masaya ako. At excited ako sa magiging buhay natin na magkasama. Gusto ko 2 hanggang 4 na anak. Yun ang gusto ko. Pero depende sa kaya mo. Yung baka gusto mong magdagdag ng alagang pusa para sa, alam mo na, mas maliit na alagaan kaysa kay Candy. Talaga? Yan lahat ng iniisip mo habang tahimik ka? Lahat yun, iniisip ko. Alam mo, Bella, matagal kitang inintay. At nagpapasalamat ako sa Diyos na ikaw ang binigyan niya sa akin para mahalin at makasama. Ako rin. Masaya ako na ikaw pala yung itinadhana niya para makasama ko sa buong buhay ko.
Alam ko marami pang sama ng loob at pasakit na naiwan sa loob mo mula sa dati mong relasyon. Pero pangako, unti-unti papalitan natin yan ng maganda. Lahat na masakit, gagawin kong hindi na masakit. Alagaan kita at mamahalin at hindi kita sasamantalahin. Ayoko masaktan ka uli. Love, ngayon pa lang, napapalitan mo na ng magaganda yung mga pangit na bagay. O, di ba? Kaya salamat, love. Mula ngayon, tayo na lang ang iisipin at aalalahanin ko. Ay, yung sayaw rin sana, love, ha? Saka yung round 2, pwede? Hoy, anong round 2? O, round 2, ito yung round 2 yun, Kailangan nating magsipag para makumpleto natin agad yung 4 nating anak. O, game na? Sipagin natin, love. Sipagan natin, ito na. O, ready na? Bella, round 2, fight!